Laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel. Kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Ipagdasal natin sa misang ito ang intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa atin, ng mga OFW, at pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit. Pagdasal din natin ang ating mga pamilya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan.
Kawan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapuri sa Diyos na kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pag-ibig, kapurihan, Panginoong Diyos. Hari na ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulungkot sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang pagbuti ng kalagayan pa rin na Mr. Terry, Father Check, Father Luciano, Alona, Karina, Anelion Shikifara, Rudy, Julian, at iba pang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, paging tapating nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa paghahayag ni Jacob, sa kahinatnan ng mga anak niya ay ipinahayag niya rin, sa lahi ni Juda, magmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis.
Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan. Niyong mga anak na ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid, sa'yo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring, dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung hari humatol sa ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, sa bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat sa iyong tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at matanggana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapanhunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatili laging bantog na katulad nitong araw, na siya ay puriin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumadalang. Hari naway pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwan, halina't kami ay turuan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Judah kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed at si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni
David, si Solomon, sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ang ama ni Jotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelitas sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo para sa araw na ito ang genealogy o talaang kanan ng ating Panginoong Hesukristo. Patunay na siya'y naging totoong tao sapagkat tulad mo, tulad ko, may angkan, may lahi, may pamilyang pinagmulan si Kristo. Yung mga nabanggit na pangalan kanina, na binabasa nyo rin sa screen kanina, kahit hindi pangkaraniwan yung iba o yung marami pa sa kanila, abay mga totoong pangalan yan, ng mga totoong tao na nabuhay sa mundong ito. Hindi yan inimbento. Sila talaga yung mga ninuno ni Kristo. Sila talaga yung mga tiyahin at tiyuhin ni Kristo. Sila talaga yung mga pinsan, mga kamag-anak, malayo o malapit ni Kristo. Kasi si Kristo ay naging totoong tao. Ngayon, sigurado ko, alam nyo na naman, o may idea na naman kayo, na marami sa mga ninuno ni Kristo ay nakagawa ng mga seryosong kasalanan. Nagkaroon ng mga matitinding pagkukulang. Hindi na po natin dapat isa-isahin yan at lagyan pa ng pangalan. Maawa naman tayo. Patay na pagchichismisan pa natin. Gusto ba natin na ipatay na tayo binubulat-lat pa ang mga lihim natin? Wag naman, ilugar naman natin yung pagiging chismosa natin. Basta alam natin, kasi nasabi na naman sa atin, napagnilayan na naman natin, lalo na sa mga matagal nang nagsisipang gabi. Diba? Alam natin na may mga pasaway na kamag-anak ang Panginoon natin. Besides, wala namang perpektong pamilya. Ang nakapagtataka lang talaga kung bakit sa lahat ng mga hindi perpektong pamilya, ito yung talagang angkan na pinili niya. Kumbaga, alam kasi natin na may pumatay sa kamag-anak niya. Ibig sabihin, sa mga kamag-anak niya may pumatay, may nangalo niya, may mga hindi maganda ang reputasyon, may basta.
Sabi ko, wag na nating i-chismis eh. Yun lang ang nakapagtataka. Pwede naman kasing pumili siya ng pamilyang hindi perpekto, pero hindi naman kasing tindi nito. Besides, normal sa atin yung tuntunin nating kamag-anak, piliin nating kamag-anak, i-associate natin ang ating sarili sa kanila bilang ating kamag-anak sa mga taong nakatataas ang antas sa buhay sa atin. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa kapangyarihan, sa impluensya, sa kalakasan, sa kagalingan, o kaya sa kagwapuhan, sa kagandahan. At sabihin natin, kamag-anak ko yan, pinsan ng asawa ko yan. Di ba? O yung nanalo sa The Voice ngayon na si Sofronio Vasquez, na sabi sa isang joke na nakita ko, ang napanalunan niya, hindi lang $100,000. Ang napanalunan niya o ang nakamit pa niya ay higit pa sa 900,000 na kamag-anak. And still counting. Mag-anak ko yan, pinsan ko yan, kaapelido ko yan. Normal yan. Ang hindi normal sa atin ay yung i-associate natin ang ating sarili sa mga taong napakababa ang estado ng buhay o ang antas ng buhay o ang kalidad ng buhay kaysa sa atin, lalong-lalo na kung hindi naman kagwapuhan, kung hindi naman kagandahan, at mas lalo na kung may ginawang kasalanan, kapalpakan, kabuktutan. Kaya may expression tayo, oh, di ko kaano-ano yan. Hindi ko kilala yan. Kinahihiya. Obviously, ang Panginoong Hesukristo ay hindi ganyan. Tanggap niya ang pamilyang pinagmulan niya. Ang mga naging seryosong kasalanan ng mga ninuno niya. Ang pangit na reputasyon ng ilang mga kamag-anak niya. Tanggap niya ang kanyang pamilya. Pero hindi ito yung tanggap na proud siya, ha? Hindi ito yung tanggap na okay lang yung mga ginawa nyo. Ayos yan. Dapat nga, dinagdagan nyo pa eh. Hindi. Tanggap niya in a sense na yan ang pamilyang pinagmulan ko eh. Pero ang maganda, inimprove niya, itinaas niya, inayos niya, pinaganda niya. Kaya nga hanggang ngayon, binabasa at pinagninilayan natin ang mga pangalan ng kamag-anak niya. Di ba? Eh tayo po, kapag tayo namatay, ay mapalad na yung maalala pa kahit pangalan na lang natin. After 70 years or 100 years ng kamatayan natin, eto, sila. More than 2,000 years na. Hanggang ngayon, binabanggit natin ang pangalan nila. Hanggang ngayon, pinag-uusapan, pinagninilayan natin ang mga naging kontribusyon ng buhay nila. At yun ay dahil sa pag-angat, pagsasaayos, pagtutuwid, pagdarakila ng ating Panginoong Hesukristo sa lahi nila, sa angkan nila. At ito sa palagay ko, ang isa sa mga praktikal na mensahe ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Ang iayos natin, ang pagandahin natin, kung maayos na, kung maganda na, ang mas pagandahin, mas iayos pa natin ang pamilyang pinagmulan natin. Tanggapin natin. Yun eh. Yan na yun eh. Wala na tayong magagawa. Di naman din tayo perpekto. Pero akuin natin ang misyon. Kung meron mang mali, yun ay dapat magtapos na sa atin. Kung dati palautang ng palautang, dapat gagawin mo na ang makakaya mo magsikap para hindi na ikaw mangutang, ikaw na ang magbibigay. Kung dati mga palingkero, dapat pag nag-asawa ka, dapat faithful na, loyal pa. Kung dati ay may reputasyon na
mga palingkero, palingkera, mga hindi na dapat ganon. Dapat, akuin mo sa sarili mo, Lord, yung pangit na reputasyon, magtatapos na sa akin yon. Kasi itutuwid ko na yon. Babaguhin ko na yon. Iaayos ko na yon. Maawa tayo sa mga susunod sa ating henerasyon. Yung lahi po namin, Raura. Nung bata ako, narinig ko, siguro mga biro-biro lang. Ito na, sige. May reputasyon. Yung mga lalaki ha, na pagiging chick boy, malapit sa mga babae. Isa sa mga patunay, yung lolo ko. Wala kayo sa lolo ko? Yung lolo ko daw ay ang pinagmulan, 3 tiyan. Hindi naman yung babae, 3 ang tiyan. Hindi. 3 ang nanay nung magkakapatid sa lolo ko. Ayun. 3 ang ina. Isang ama. Chick boy ka, di ba? Kaya nung magpare ako, ay, marami yata sa mga kamag-anak ko hindi makapaniwala. Pero po pwedeng naisip din nila, kahit pare na yan, baka chick boy din yan. Ay, nagkakamali sila. Sapagkat iba na ang trip ko. Hindi na babae, lalaki na. Joke lang. Pati nagising kayo. But seriously, isa sa mga dahilan, hindi naman unang-unang dahilan, pero maiko-consider na dahilan, hindi lang ng pagpapari ko ha, kundi ng pinagbubuti ko yung ministeryo. Binibigay ko lagi ang best ko. Kung nagkasala man, bumabawi naman ako. At mas matindi yung bawi ko, alam ng Diyos ito. Ginagawa ko yon para din sa pamilya ko. Pinipilit ko talaga sa grasya at awa ng Diyos na ibigay lagi ang best ko, ang magpakabuting pare din sa pamilya ko. Kaya natutuwa ako. Kapag halimbawa, nag-text sa akin yung pinsan ng tatay kong doktor, si Dr. Coco, Father, may mga pasyente ko tinatanong kung kaano-ano kita. Yung pamangkin ko, nung mag-a-apply sa trabaho, nakita, Raura, kaano-ano mo si Father Fidel? Natutuwa ako. Kasi kahit pa paano, may naiko-contribute ako na maging mas maayos, mas tuwid, mas dakila, at mas maganda ang reputasyon ng pamilya ko. Sinisigurado ko sa iyo, kapatid, na higit pa ditong mararamdaman mo kapag may nalaman ka na nagsabi sa anak mo, napakabait ng tatay mo. Napakabait ng tatay mo. Wala akong masabi sa nanay mo. Napakasipag. Napaka-honest ng nanay mo. Hindi ko nasubok sa pera ang nanay mo. Kapag may nagsabi sa mga magulang mo, napakaganda ng pagpapalaki mo sa anak mo. Kahit di ko utusan, napaka-responsable at napaka-galang. Napakapalad mo. Kapag may nagsabi sa kapatid mo, ay, tunay na kaibigan, hindi ka talaga iiwan yan. Sinisigurado ko sa iyo na parang ang pakiramdam mo ay higit pa sa cloud nine. Para kang nasa kalangitan. Sapagkat alam mo sa puso mo, nagbunga ang pag-isikap mo, nagbunga ang paghihirap mo, nagbunga ang pagpupunyagi mo, na hindi ka pa man namamatay, ay may naipamana ka na agad sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa mga mahal mo, sa pamilya mo, na isang magandang reputasyon o pangalan na pakikinabangan nila saan man sila mapunta at hindi kailanman mabibili ng salapi o pera. Kesa naman, anak ka ba ni Pedring Nalasenko?
Yung nanay mo, nako, lagi sa barangay, laging may kaaway. Kapatid mo, ang bastos, ng modo, ano ba yan? Ano ba ang ginawang pagpapalaki sa anak mo? Ba't ganon? Parang may sungay. Saan ba nagmana yun? Ay, nako, kapag ganyan ang maririnig mo, abay gugustuhin mong magbaon lagi ng push button na para bang pag narinig mo na lang, ipepress mo na lang para ma-eject ka sa kahihiyan. Para ma-eject ka o kaya lumubog ka na lang sa iyong kinatatayuan. Kalungkot pag ganyan. Kapag may mga miyembro ng pamilya na hindi na nga nakapagpapaganda, pero bibigay ng mansya o nakasisira pa sa pangalan. Sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin, ipagpasalamat natin ang mga miyembro ng pamilya natin na inayos o inaayos pa ang ating pamilya. Yung nagbibigay ng karangalan sa ating pamilya. Baka kasi masyado nating na-overlook. Ang tinitingnan lang natin, ano yung material na bagay na pwede nilang ibigay. Nakakalimutan natin yung pag-isikap nila na maitaas ang tingin ng tao sa ating pamilya. Dahil sa kasipagan, dahil sa pagiging honest, dahil sa kabaitan, kagalingan na ipinamamalas nila. Pagdasal din naman natin yung mga miyembro ng ating pamilya na nagbibigay sa atin ng kahiya, nagbibigay ng problema. Sana maunawaan nila ng ating pangalan, ang pangalan ng pamilya ay isang yaman din na naipamamana. Kaya yaman din na iniingatan dapat talaga. Pagdasal natin ng ating sarili. Kung tayo man ay nalagay sa isang pamilya na hindi ganong perpekto, na may mga dapat iayos, ituwid. Katulad ng sabi ko kanina, ang pagkakamali, ang kabuktutan, ang kahiyan ay dapat magtapos na sa atin. Dapat kunin na natin yung misyon, O Lord, sige. May dahilan ka kung bakit ito ang angkan o lahing pinagmulan ko. Tulungan mo ko, iayos natin ito, ituwid natin ito, pagandahin natin ito. Wala kang magagawa sa anuman ang pinamana na sa'yo. Nandyan na yan, tanggapin mo na. Utang na loob mo rin naman sa kanila, ang buhay mo, kahit pa paano. Pero may magagawa ka pa sa mga ipamamana mo na pangalan sa mga susunod na henerasyon sa iyo. Sana ikagalak tayo bilang mga ninuno, tsuhin-tsahin na pinagmulan ng mga susunod na henerasyon sa atin. At huwag natin kakalimutan na tayo ay miyembro ng isang mas malaki na pamilya, ang pamilya ng Diyos. Ingatan nawa natin ang pangalan ng Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ako. samo ko.
kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magampanan ang misyon na iniatang mo sa akin para sa pamilya ko at para sa pamilya mo, sa pamilyang Kristiyano. Tulungan mo kong magpakabuti kahit na may mga impluensyang hindi maganda, kahit na may mga nararanasang problema. Tulungan mo po akong manatiling mabuti at kung magkamali man ay magsikap muli sa tulong mo na maging mabuti. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging inspirasyon ng aking pamilya. Maitaas ko nawa yung moral nila, yung pag-asa nila, na kahit may mga problema, dahil sa akin, sa pamamagitan mo rin, ay magkaroon sila ng pag-asa. Hallelujah! Sapagkat kung minsan ako'y nabibigatan na, nahihirapan na, parang hindi ko na kaya, siya ay muling babalik sa atin. Pero hindi ako po pwedeng mag-give up, hindi ako po pwedeng hindi na lumaban, hindi ako po pwedeng hindi na tumayo para sa aking pamilya. Tulungan mo ko, Panginoon, na magampanan ang aking misyon. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kanya ilalagay sa kanyang pamilya. Kung wala siyang magandang plano para sa iyo, hindi niya ipaayos ang pamilya mo. Kung hindi kanya bibigyan ng kapangyarihan para gawin ito. Ang pamilya mo ay pamilya ng Diyos. Ikaw lang ang nagiging daan ng Diyos upang ito ay iayos. Kaya't ang grasya ay magmumula talaga sa Kanya. Hindi Kanya bibigyan ng responsibilidad na hindi mo makakaya. At hindi Kanya bibigyan ng tungkulin na hindi mo mararamdaman ang biyaya niya. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan,
sarang loob, darating ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa kamay ng mga kaway. Panginoon, aming handog at tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang unilang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Nananalimat na bumulaklak ang ilang, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon, aming handog at tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Panginoon, naririto akong inyong nabalingtod. Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog, tanghain pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't paspasan. Ako ngayon'y maghandog,
pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Panginoon, handog namin, kaloob na ilutan mo upang maging ang tinapay ng buhay. Alak na mo'y nagdudulot ng iyong Espiritu. Ako nga'yo'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagay. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagingtapatin mong magkasalo-salo sa paghaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pag-usugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ililahadi sa Juan Bautista sa Kaniyang pagbinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at ang lupa na kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama sa inyong choice. Anita, Juanito, Loleng, Nene, Amang, Seni, Joselito Percy Cautiosa, Diongaso, Maria So, Jose, So, Erlita So, Joselito Percy, Miguel Arsenio Serio, Luisa, Emer, Paulina, Ada Dante, Gorio, gayon din ng Benjamin, Nelly, Gregoria, Francisco, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layon ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat sa pagsuporta sa ating souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya. Maraming pong salamat sa pagtangkilik sa Trinely na Crown. Siya nga po pala, sana isa sa mga pangregalo natin ay yung pag-promote natin ng t-shirt, yung jacket at show riding jersey ng Trinely na Crown. Nakapag promote na po tayo, nakatulong pa po tayo. Maganda naman po yung quality nito. Salamat sa pag-share ninyo ng ating mga life masses. Nakatutulong na po kayo sa iba, nakapagsisimba yung iba, naka-enlighten yung iba, at nakatutulong pa rin po kayo sa ating parokya. Marami pong salamat sa inyo, sa mga nagbigay po ng alay para ibibigay natin sa mga kapuspalad nating kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Sana hindi po kayo magsawa. Bukas po ang suggestion namin na ialay po ninyo, corned beef naman. Corned beef. Oh. So maraming salamat po sa inyo. Sa mga tumutulong din sa atin online, thank you very much. Napakalaki po ng nagagawa niyo po sa simbahan para mai-promote din ang devotion sa Our Lady of Lazaret at para makatulong din tayo sa ibang parokya. Ngayon po ay namimisahan na yung isang kapilya na pinagawa po ninyo. Hindi lang po ako magkaroon ng pagkakataon para kunan kasi nagkasakit ako this past few days. Pero namimisahan na po, konti na lang po yung kulang. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kagalakan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nanisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at
sa dasal